may kasamang pangako. Sabi mo dito sa Efeso chapter 6, verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. Ito daw yung unang utos na may pangako. Hindi ibig sabihin ito yung nasa unahan sa 10 utos. O dito sa mga utos, ito yung unang utos na may kasamang pangako. So, pangalawa, ano yung pangako na nakakabit sa utos? Merong pangako sa utos na ito para sa mga anak. Ano po merong pangako na nakakabit? Pero alam po ninyo ang pangako na ito mula doon sa Exodus sa lumang tipan. Kinod na yun ni Apostol Pablo. Yun pong pangako na yun sa ilalim ng bagong tipan. Sa ilalim ng New Covenant. Yung pangako na yun ay may naging pagbabago. Mula doon sa pangako sa lumang tipan, yung pangako sa utos na yan ay nagkaroon po ng pagbabago ngayong bagong tipan. Kung mapapansin natin sa Exodus chapter 20 kung saan ibinigay yung 10 utos, sabi dito sa pang-5 utos, 20 verse 12 ng Exodus, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay bumaba sa lupain ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ano po? Para bumaba daw ang buhay sa lupain na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita. So, mayroong specific na lupa na ipinangako sa mga Israelita. Yun po yung Kanaan. Pero, hindi na po yun yung pangako sa mga nasa ilalim ng bagong tipan. Sa Ingles, sabi sa Efeso chapter 6, verse 2 to 3, honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you, and you may live long on the earth. Magkaiba din po ba? Sa ilalim ng bagong tipan, ang pangako ay upang mabuhay ka ng matagal sa ibabaw ng lupa, dito sa earth. Samantala yung pangako sa mga Israelita ay mabuhay ka ng matagal sa lupain na binibigay sa inyo. May specific na lupa na ibinigay sa mga Israelita. So, kahit hindi po yun ang pangako dito sa bagong tipan. Ayun yung pong lupa, yung promised land na ipinangako sa mga Israel ay conditional. Para manatiling sila roon, dapat sumusunod sila sa mga kautusan ng Diyos. Dahil kung hindi sila mananatiling sumusunod sa Diyos, sila po ay isusuka ng Diyos. Sila ay pangangalapin ng Diyos. Sila ay hindi mananatili sa lupain na yun. Sa Deuteronomy 38, verse 58 at 63, sabi doon, kung hindi mo gagawin ang lahat ng mga salita ng kautusan ito na nasusulat sa aklat nito, ay gayon magagalak ang Panginoon na kayo ay lipulin at puksain, kayo'y palalayasin sa lupain na inyong pinasok upang angkinin. So, conditional doon sa pananatili nila sa utos ng Diyos, mananatili din sila sa lupain. Subalit kung hindi, sila po ay kahatulang
palalayasin ng Diyos. Isa pa po yung lupa o yung land o Israel na ipinangako sa kanila sa lumang tipan ay hindi po permanente na naging banal na lugar. Wala na po ngayong Holy Land. Wala na po ngayong Holy City. Wala na pong Holy Temple. Naging banal lamang po yung lupa ng Israel, yung templo sa Jerusalem. Naging banal po yun habang naroon bumababa yung presensya ng Diyos. Yung sikay na glory ng Diyos habang nananatili doon sa templo na nasa Jerusalem, na nasa Israel, tinatawag kong banal. Subalit nang umalis yung kalwalhatian ng Diyos, umalis yung sikay na glory ng Diyos, ang sabi sa Ezekiel, ito ay hindi na banal. Ito'y karapat-dapat na sa paghatol ng Diyos. Dahil nga sa pagsuway sa mga kautusan ng Diyos. Naging banal lamang yung lugar na yun habang naroon ang presensya ng Panginoon. Ngayon kung yung covenant, ang ngayon kong bagong tipan, wala na pong Holy Land. Wala na pong banal na lupa, banal na bansa, o banal na templo. Maalala ninyo, nung nakausap ng Panginoon Yesus yung babaeng Samaritana. Sabi ng babaeng Samaritana, sa bundok na ito ng Samaria, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Palit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem dapat sambahin ang Diyos. Sumagot ang Panginoon Yesus, ang sabi niya doon sa babaeng Samaritana, dumarating ang panahon at ngayon na nga na ang Diyos ay sasambahin hindi sa lugar na ito o hindi sa lugar na kinikilala ng mga Hudyo. Sabi ng Panginoon Yesus, ang Diyos ay Espiritu. At ang mga tunay na sumasamba sa Kanya ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. So nasa na ngayon ang presensya ng Diyos. Nasaan po ngayon yung banal na presensya ng Diyos? Kung saan lugar sinasamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, naroon po ang presensya ng Diyos. Sabi ni Jesus, ang Diyos ay Espiritu. Hindi mo siya pwedeng ikulong lamang doon sa Jerusalem o doon sa Israel. Ang nagpapabanal ay ang presensya ng Diyos. At ang Diyos ay hindi pwedeng ikulong lang at panapiliin lang sa isang lugar. At ang sabi ng Panginoon Jesus, ang mga tunay na sumasamba sa Diyos ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. May mga ang pakiramdam kapag sila'y nakarating sa Israel, parang mas naging malapit sila sa Panginoon. Samantalang sinabi ni Jesus, ang sino mang dumadapit sa Panginoon at sumasamba sa Kanya ng totoo. Hindi niya sinabi kung saan lugar, kundi yung uri ng pagsamba ay yung sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. At sa unang Korinto, chapter 3, verse 17, sinabi ni Pablo na kung mayroong banal na templo ang Diyos ngayong bagong tipan, ang templo na yan ay hindi building. Ang templo na yan ay ang mga mananampalataya. Ang iglesia, ang sabi niya sa unang Korinto 3:17,
kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang tao ito'y gigibain ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Ang templo ng Diyos ay banal at ang templo ito ay kayo. Hindi lugar, hindi building, hindi mga tao ang tinatawag ngayong bagong iban bilang banal na templo ng Diyos. At diba, sabi ng Panginoong Jesus sa Mateo chapter 18 verse 20, kung saan man may dalawa o tatlo na nakakatipon sa aking pangalan, ay naroon ako na kasama nila. Walang binanggit na specific na bansa, lupa o lugar o building, kundi yung mga tao na nakakatipon na sumasamba sa Diyos, sila ang banal na templo ng Diyos. At sinabi rin sa unang Pedro chapter 2 verse 9, ang kinakausap dito ni Pedro ay karamihan mga hintil, hindi mga Hudyo o hindi mga Israelita. Sabi niya dito sa chapter 2 verse 9 ng unang Pedro, ngunit kayo ay isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal. So hindi po yung lupa ng Israel ang tinatawag dito na isang bansang banal. Kundi ito mga mananampalataya na karamihan dito ay mga hindi Hudyo, kundi mga hintil. Sabi ito, sambayanang pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang makapangyarihang gawain na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kadilag-ilalas na liwanag. So, meron akong pagbabago, maging sa paraan ng pagsamba sa Diyos. At yung pangako nga na kasama sa utos na ito, sa ikalimang utos, kung saan manirahan ng matagal sa lupa, ay hindi po yung specific na lupain na Israel, kundi mabuhay ng matagal dito sa ibabaw ng mundo. Pero alam niyo po, kahit itong mabuhay ng matagal sa ibabaw ng mundo, yung mga anak na masunurin sa mga magulang, hindi po yung absolute. Bakit? Maraming mga mananampalatayang mga anak ang hindi nabuhay ng matagal. Ay yung iba, may mga namatay ng maaga. May mga mananampalataya na mas nauna pang namatay sa kanilang mga magulang. Pero ito po ay most likely, ito po ay generally, itong pangako na ito ay generally true. Na kung ang mga anak ay masunurin sa kanilang mga magulang, mas magiging maganda ang katayuan nila at maaaring mas bumaba ang buhay nila kaysa sa mga anak na matitigas ang ulo at masuwain sa mga tamang turo ng kanilang mga magulang. Bakit? Halimbawa, ano ang tayo at turo na madalas natin napapakinggan sa mga magulang? Huwag kang magbisyo. Huwag kang makipagbarkada sa masasamang barkada o influensya. Huwag kang mag-drugs. Huwag kang mag-asawa ng mag-aga. Huwag kang masyadong magastos. Maging masipag ka, maging masikap ka. Kung ang isang anak ay masunurin sa mga ganitong pangalan at turo ng kanyang mga magulang, ikumpara mo ang buhay niya sa mga anak na
masuwain at hindi sumusunod sa ganitong mga pangaral ng mga magulang. Sino ang mas malamang ay magiging maganda ang katayuan ng buhay sa mundo ito? Sino ang mas malamang ay hahabang buhay? Yun ba alam na nagdadags dahil ayaw sumunod sa payo ng magulang? Yung alam ko ng kasunod. At ano po yung ibig sabihin dito na ang mga anak na masunurin sa mga magulang ay kasamang kami po. Kahit po doon sa mga aklat ng palitaan di po ba, yung karunungan ng mga tulo ng mga magulang sa kanilang mga anak. Hindi lang ama, kundi yung nanay. Sabi sa Palitaan, chapter 6, verse 20, anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang turo ng iyong ina. Upang mula sa masamang babae ay maingatan ka. Mula sa tabi ng bilat ng mapangalunan. Kaya kung mahalaga yung pagtutulog, di po ba, sa ating mga anak. Maging yung mga mag-aasawa, mahalaga po yung pagtuturo mula sa kautusan ng Diyos sa inyong mga anak. Dahil hindi naman kayo laging kasama ng inyong mga anak, physically, sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar. Subalit, yung mga ituturo at mga pangaral na pwede ninyong ilagay sa kanilang mga isip at sa kanilang mga puso. Kahit magkahiwalay kayo. Dala-dala po nila, taglay-taglay po nila yan. Diba sa Palitaan 32 verse 6, ituro mo sa bata ang daan na dapat niyang lakaran at hanggang sa kanyang pagtanda, hindi niya ito kalilimutan. Yung mga anak namin, pag umalis kami na maliwal sila sa bahay, at tulad ngayon, tinuturuan namin kung anong gagawin in case na magkaroon ng sunog, in case na mayroong taong darating na hindi nila kilala, o in case na mayroong maging problema na hindi nila kaya solusyonan. Naniwala kami na yung ganyang mga practical na pagtutulog sa mga anak ay makakapagbigay ng kabutihan at makapagligtas sa kanila kahit hindi natin sila kasama. Kasi nga, hindi naman natin pwedeng kasama oras-oras ang ating mga anak. Pero yung turo na talagang tinanggap mula sa atin, kahit natin kung sila kasama po nila yan. So kaya kapag tinuturuan natin ang ating mga anak, lalo na ng mga prinsipyo mula sa kautusan ng Diyos, eh meron pong mabuting may dudulot o mabuting bunga yan sa kanilang buhay dito sa mundo. Di ba? Sabi sa Efeso, upang maging mabuti ang iyong kalagayan. Sabi, magdudulot ng mabuti sa kanilang kalagayan dito sa ibabaw ng lupa. Ang pagsunod nila sa mga turo at aral ng kanilang mga magulang. So, kaya mga anak, ito ay challenge sa inyo na yung mga pangaral at mga turo ng inyong mga magulang, yan po ay sa inyong ikabubuti, yan po ay sa inyong kapakanan dito sa ibabaw ng mundo. Lagi natin naririnig yan sa ating mga magulang, sa ating mga lula. Hindi naman para sa amin ito. Ito yung sinasabi namin, ito yung para sa ikabubuti ninyo. Tama po yan. Lalo na kung nagmumula yan sa prinsipyo ng mga utos ng Diyos. So tayo naman mga magulang, ito po yung kautusan sa mga anak. At matutulungan natin ang ating mga anak na tuparin ang kautusan na ito kung meron silang natatanggap na turo mula sa atin. At ang
sinasabi na turo na mula sa mga magulang, siyempre, yung mula sa mga kautusan ng Diyos. Pangatlo at panghuli, ang utos at pangako nito para sa mga anak ay mayroong mas malawak na kahulugan po sa relasyon natin kay Kristo at sa Kanyang ginawa. Katulad ng nakalipas na pananaran, yung mga asawa magsabit sa kanilang asawang lalaki, katulad ng pagpapasakop nila kay Kristo. At ang sinusulatan ni Pablo ay mga mananampalataya sa Efeso. Ibig sabihin doon sa church sa Efeso, may mga bata doon, may mga anak doon. Hindi sinabi ko anong edad ng mga bata. Pero maaaring yung mga bata o mga anak na tinutukoy dito ay yung nasa ilalim pa ng autoridad ng kanilang mga magulang. At mismo yung mga bata sa loob ng iglesia, sila po'y sakop ng kautusan ng Diyos kung paano sila mamuhay bilang mga mananampalataya o miyembro ng iglesia. At katulad ng pagsunod ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki, bilang pagpapasakop sa Panginoon, ganun din po yung pagsunod ng mga anak sa kanilang mga magulang, katulad ng kanilang pagsunod sa Panginoon. Pero magkaiba po, magkaiba ang magulang sa Panginoon. Ang mga magulang ay pwedeng magkamali. Ang Panginoon ay hindi. Kaya nga ang pagsunod ng mga anak sa kanilang mga magulang ay bahagi ng kanilang pagsunod sa Panginoon na as long as ang ipinapangaral at itinuturo ng inyong mga magulang ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos, dapat kayong sumunod. Subalit kung ang utos ng mga magulang ay paglabag na sa utos ng Diyos, magsinungaling ka, kang magsabi ng totoo. Magalit ka sa tao na yun kasi kaaway ko yun. Magnakaw ka. Gumawa ka ng kalaswaan. Eh kung na kung tumitigil yung karapatan ng mga magulang upang sila sundin ang kanilang mga anak. Kung ang mga anak ay tinatawagan na sumunod sa kanilang mga magulang dahil bahagi yun ang pagsunod nila sa Panginoon, ang ibig sabihin kung labas na ito at labag na ito sa kalooban ng Panginoon, mas dapat sumunod ang mga anak sa Panginoon. Sapagkat ang mga magulang ay magulang lamang at hindi Panginoon. Ang Panginoon ay ating Panginoon. At kaya nga sa mga magulang, may mga magulang na nagtutulong ng mali sa kanilang mga anak at maaaring masaya sila dahil thinking nila ay nirerespeto sila, mahal sila ng kanilang mga anak. Pero tinuturuan nila na hindi respeto ang Diyos. Tinuturuan nila na hindi mahalin ang kautusan ng Diyos. Bilang mga magulang, magiging masaya kaya tayo na sinusunod tayo ng ating mga anak kahit sa mali nating mga utos. Kaya alam natin na sinusuway nila ang Diyos sa pagsunod sa mga maling utos. Alam po ninyo, talagang magkakaroon ng conflict sa isang pamilya. Sabi ni Kristo yan, ang magiging kaaway ng kanyang ng isang tao
ay ang kanyang sariling mga kamag-anak. Dahil kay Jesus, sapagkat sa isang pamilya, mayroong maaaring mananampalataya at mayroong hindi mananampalataya. Pero ang ibig sabihin dito, ikaw na mananampalataya ay makikipag-away ka talaga. Aawayin mo na may karahasan, na may masakit na pananalita, at ikakatuwiran mo na masinusunod mo ang Diyos. Hindi po gano'n. Kundi magkakameron talaga ng conflict sa loob ng pamilya dahil sa pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon Diyos. At maaaring ikatwira ng iba, parang kaya pa yung pamilya namin, para walang away, walang kulot, kaya lang natin. So, puntahan na lang natin kung anong gusto niyang gawin. Kahit yun ay mali, kahit yung kalooban ng Panginoon, basta maging mapayapa lang ang pamilya natin. Pero sa harap ng Diyos, hindi mapayapa yan. May conflict kayo sa Panginoon. So mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, mananampalataya man sila, o hindi. At kapag dumating sa punto na kinakailangan mo sumunod sa Panginoon, kaysa sa maling tinutulog ng inyong mga magulang, dapat gawin mo ito ng ngayong kababaan nito. Kaya magulang, ipanalangin mo ang inyong mga magulang. Sana may mga anak dito na ipinapanalangin nila ang kanilang mga magulang. At kung mahal ninyo ang inyong mga magulang, dapat gumagawa kayo ng paraan. Kahit ang kaparaan na pwede mong gawin para maibahagi sa kanila ang salita ng Diyos. Sapagkat hindi naman lahat ay nauuna ang magulang. Mayroon sa pananampalataya ay nauuna minsan ang mga anak. At ito ay isang obligasyon ng mga anak sa kanilang mga magulang bilang paggalang at pagmamahal. Na ipanalangin sila at ibahagi sa kanila ang ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus Kristo. And ayaw po mga magulang, huwag po nating tingnan yung disobedience o pagsuway ng mga anak bilang isang masayang bagay. May mga maliliit na bata na kapag natututo ng mamalo, managat, magdamot, at magsulit. Minsan, ginagawang katatawanan ka ng ay, very good itong anak ko marunong ng duwabag, marunong ng magdamot, marunong ng mangulit. Huwag po natin tingnan ng isang katatawanan niya, kundi tingnan po natin yung pagsuway bilang isang kasalanan, isang rebellion, dahil yan po yung pagtingin ng Biblia sa bawat pagsuway sa itinatag na autoridad. Yan po ang kasalanan. At nakahirap po yan sa mga masasamang gawa na pinapupuotan ng Diyos. Sa Roma 1:28-29, maging sa 2 Timothy chapter 3 verse 2, sapagkat ang mga tao sa mga huling araw daw po ito, magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapandait, suwain sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kaganapan. So nakahihirap po doon sa mga masasamang gawa na pinapupukutan ng Diyos at karakter ng mga huling araw. Yun pong pagiging suwain sa magulang. Kaya huwag natin gawing katatawanan yung pagiging matigas ng ulo ng sinumang anak, bata man sila o mga teenager lang. Pero dito pong pagsunod sa utos ng Diyos, bagamat magdudulot po ng
mabuti sa ating mga anak. Itong pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Magdudulot sa kanila, maglalayo sa kanila sa maraming mga kapahamakan at kasamaan sa ibabaw ng lupa. Pero ito pong pagsunod sa utos ng Diyos ay hindi po magdudulot sa kanila ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kailangan po natin ituro ang utos ng Diyos. Subalit, gamitin po natin yung utos ng Diyos para akayin po sila sa Ebanghelyo, sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang pagsunod lamang sa utos ng Diyos, although ito'y magbubunga ng kabutihan sa buhay sa mundo ito, hindi po yan makapagbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Si Kristo lamang po ang pwedeng magkaloob ng kapatawaran at kaligtasan at buhay na walang hanggan sa mga magulang at sa mga anak. Sapagkat kahit gaano ang gawing pagsunod sa kautusan ng Diyos, bago pa matutong sumunod sa utos ng Diyos ang isang tao, makasalanan na po ang kanyang puso. Sabi nga sa kawikaan, nakabalot sa puso ng bata ang kahangalan. At kahit nakatutupad yan sa ilang mga kautusan ng Diyos, walang sino man ang makakatupad sa kautusan ng Diyos na aabot sa standard o pamantayan ng Diyos. Dapat perfecto na pagsunod sa utos ng Diyos kung maliligtas ka sa mga utos na yan. Subalit walang sino ng tao ang pwedeng maligtas dahil sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Hindi dahil sa mahinang kautusan, kundi ang tao ang mahina. Ang tao ang makasalanan. Gamitin po natin yung kautusan ng Diyos upang ipakita sa ating mga anak na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili maliban na siya ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yung sakripisyo ni Jesus sa krus lamang ang tanging mabisa upang ang sino mang anak o ang sino mang magulang ay makapanumbalik sa Diyos, maging kulay na anak ng Diyos, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. At saan man po nagtatagumpay ang Ebanghelyo, naroon po yung pagkakasundo. Ano po? Hindi lamang sa pagitan ng tao at ng Diyos. E kung mapansin nyo, ang sinusulatan ni Apostol Pablo ay iglesia ng mga mananampalataya. At meron siyang salita para sa asawang babae, sa asawang lalaki, at sa mga anak. So, ang ibig sabihin, ang Ebanghelyo ng Panginoon Jesus ay kayang magligtas ng buong pamilya. Sapagkat yung mga iglesia ang sinulatan ni Apostol Pablo ay merong mga pamilya. Kaya nga po, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lang pwedeng magligtas ng mga individual, kundi pwede itong magligtas ng buong pamilya. Ang huli, yan pong mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Gano'n man kahaba yung buhay ng isang masunuring anak sa ibabaw ng lupa, hindi pa rin po mahaba yun. Matatapos pa rin po yun. Subalit, may ultimate na fulfillment po yan. May katuparan po yan na kung saan ay mabubuhay talaga sa pisikal na lupa ang isang anak o ang isang magulang. At yan din po ay sa pamagitan ng Panginoon Jesus. Kapag muling bumalik
ang Panginoong Jesucristo. Itatatag po niya ang bagong langit at ang bagong lupa. At yung pangako na mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa, magaganap po dito. Hindi lang matagal, kundi ang walang hanggang buhay. Sa bagong langit at sa bagong lupa, sa sino man mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yan po ay mga salita sa Biblia doon tungkol sa bagong langit at bagong lupa sa Mateo chapter 5 verse 5. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. So yung pangako po dito na mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa ay meron pong ultimate fulfillment sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At physical na mundo po yun, sapagkat bagong langit at bagong lupa. Ngayon, sinabi ko kanina na wala nang banal na lupa, wala nang holy land, wala nang banal na templo, wala nang banal na Israel ngayon. Pero meron pong darating. At yan po ay magmumula sa langit at bababa upang maging kasama ng tahanan ng tao. Sabi sa Apocalypse chapter 21 verse 2, at nakita ko ang banal na lungsod. Narito po yung banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal, nagagayakan para sa kanyang asawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, masdamin niyo, ang templo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninilahan kasama nila, at sila ay magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila, at siya ay magiging Diyos nila. Titila pa rin po pala tayo. Meron pa rin naman palang banal ng lupa, banal na Jerusalem. Pero hindi yung alam natin na yan, kundi bababa galing sa langit. Kung paano ang mga Israelita noon ay naglalakbay patungo sa promised land, tayo po ngayon ay naglalakbay sa pansamantalang mundo na ito. At sa dulo makakarating po tayo sa promised land, ang new heaven and new earth. At bakit tayo makakarating at makakapamirahan sa promised land, new heaven and new earth? Dahil po sa isang anak na naging masunurin sa kanyang mga naging magulang dito sa lupa at naging masunurin sa kanyang ama sa langit hanggang sa pag-aalay ng kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, tayong lahat na dati ay naging masuwayin sa Diyos sa pamagitan ng isang anak na sumunod sa kalooban ng Ama, tayo po ay magiging mga anak din ng Diyos. At hanggang ngayon, bagamat tayo ay dapat na sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Subalit hindi natin ito perfectong nagagawa at nasusunod. Itinutuloy ng Diyos na ikaw pa rin isang tao na tuwid. Dahil po sa isang anak na yun, na naging masunurin sa kalooban ng Ama, at yung katuwiran ng anak na yan na si Jesucristo na ay ibinigilan po na katuwiran ng sino mang sumasampalataya sa Panginoon. Kaya kayo mga anak, dapat kayong sumunod sa inyong mga magulang sa mabuting turo at pangaral na ipinapangaral nila dahil magdudulot yan ng kabutihan sa inyo sa ibabaw ng lupa. Subalit hindi kayong dapat na sumunod sa palyaya ng Ebanghelyo
na sumampalataya kayo kay Jesus Cristo. Anumang pagsunod ninyo sa kautusan, hindi kayo maliligtas. Maliban na sumampalataya kayo sa Panginoon Jesus Cristo. Tayo po mga magulang, tama po at dapat talaga na itulong natin kahit sa mga maliit na bata ang 10 utos ng Diyos. Kahit gamitin din po natin ang 10 utos na yan para kahit po silang mananampalataya sa totoong nagliligtas at nagbibigay ng buhay at upang maranasan nila ang makapanirahan sa promised land, sa banal na lungsod, sa banal na Jerusalem, ang bagong langit at ang bagong lupa. At ang po sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesus Cristo. Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sapagkat iyan ay mag-uwi na namin tayo. Pagpalain mo po, Ama, ang mga salitang ito tungkol sa ikalimang utos para sa lahat ng mga anak na magbubunga ito ng kabutihan sa kanilang buhay dito sa mundo, lalo higit ay mula sa mga kautusan ng Diyos ay tinatanggap nilang ituro na nagmumula sa kanilang mga magulang. Tulungan niyo rin po ang bawat mga magulang na maging mahalaga po sa amin ang inyong mga kautusan na maituro sa aming mga anak kung sila ay mahal namin at nais namin matupad sa kanila ang pangako na nakakabit sa utos na ito na mapapabuti sila at maaari silang magkaroon ng mahabang buhay sa mundo ay ituro po namin sa kanila ang mga prinsipyo ng inyong mga utos. Ngunit higit sa lahat, Panginoong Diyos, ang mga utos na ito ay dapat kong humantong sa kanilang pagkakakilala sa nagbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na sa pamamagitan noon ay makakapanirahan po sila sa banal na lungsod, sa banal na Jerusalem, ang bagong langit at ang bagong lupa na darating bababa sa langit sa muling pagparito ng ating Panginoon Jesus Cristo. Nawa, Panginoon Diyos, ang Ebanghelyo na tayong magligtas ng bawat individual, sana po ay masumpungan na maligtas ang bawat pamilya sa iglesia po na ito, sa lugar po na ito, upang kung maging magkakasama kami sa mundong ito, ay maging magkasama rin kami doon sa banal na lungsod, sa bagong Jerusalem. At ang mangyayari kung lahat kami, magulang at mga anak, na may totoong pagsampalataya sa Panginoong Jesus Cristo, ang tunay na anak na dahil sa pagsunod sa kalooban at naman ay nagdulot sa amin ang kaligtasan at kagilingan. Ito po ang ating panangin at pasasalamat sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Kumamit po tayo sa